So mga tol, nito lang pong nakaraang araw na depensahan po ni Agit Kabayel ang kanyang interim WBC heavyweight title dito kay Damian Niba. Matapos pong itigil ng referee yung laban sa round 3 na maggurugi po itong si Damian Niba. Hininto nga po ng referee yung laban na yan mga tol. At dahil dyan, nananatili pong walang talo itong si Kabayel. Umabante na po ang record niya sa 27-0 with 19 knockouts. Habang nakalasap naman po ng unang talo itong si Damian Niba, bumagsak na po ang record niya sa 17 wins and 1 loss with 11 knockouts. Agad nga pong hinamon ni Kabayel mga tol si Unified Heavyweight World Champion Alexander Usyk. Gustong gusto na daw niya makalaban itong si Usyk para sa World Championship. Pero may kumakalat nga pong clip mga tol sa video na hindi dapat daw hininto ng referee yung laban ni Kabayel at Damian Niba. Napatid lang daw kasi itong si Damian Niba. Tumama yung paa nito kay Kabayel, kaya ito na outbalance. So makikita mga tol na tumama talaga yung paa ni Damian Niba dito kay Kabayel. Pero sa tingin natin, kahit na hindi hininto ng referee yung laban, matatalo pa din ni Kabayel itong si Damian Niba. Gurugi na po kasi ito bago pa mapatid yung paa. So baka mas lalo pang malala yung sapitin niya kapag tumagal pa yung laban. Kaya tama lang na hininto na ng referee yung laban. So inaabangan na nga po ngayon itong si Kabayel mga tol. May mga nagsasabi na posible daw talunin nito si Usyk dahil magaling daw ito magpatama ng body shot. Diyan daw tumiklop si Silis ang mga tol. Pero may mga nagsasabi naman mga tol na hindi pa rin daw uubra itong si Kabayel kay Usyk. Ibang level daw kasi itong si Usyk. Sa kabilang banda naman mga tol, 2 linggo na nga lang po mahigit, magaganap na po ang bigating laban sa pagitan ni WBO Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez versus Shakur Stevenson na magaganap sa Madison Square Garden, New York. So hindi nga daw nababahala itong si Shakur Stevenson sa estilo ni Lopez. Basic lang daw kasi yung galawan ni Teofimo Lopez at may mali daw itong ginagawa. Yan daw ang sasamantalahin ni Shakur Stevenson. Nakita nga din daw niya yung huling laban ni Teofimo. Parang nga daw itong baby Roy Jones. Hiluba fighter naman daw itong si Teofimo Lopez pero hindi daw niya ito kalibel. Wala din daw siyang planong tumakbo sa laban. At hindi rin daw niyang planong tumayo sa harap ni Teofimo. Ang plano daw niya, gawin daw lahat-lahat para makuha ang panalo. Hindi daw ang estilo ni Teofimo Lopez ang magbibigay sa kanya ng trouble. Inamin nga po ni Shakur Stevenson na ang nagbigay daw ng trouble sa kanya ay yung laban niya kay William Cepeda. Pinrest daw kasi siya ni Cepeda sa lubid at bumato daw ng million punches. Pero yung estilo daw ni Lopez, magiging chess match daw yan at siya daw ang mananaig. Sa ibang balita naman mga tol, Pedro Taduran, nagpakita po ng training na bumabato ito ng maraming suntok sa shadow boxing. So mukhang dadaanin talaga ni Taduran sa volume punches itong kalaban niyang si Culaso. At mukhang gagawin ni Taduran kay Culaso yung katulad ng ginawa niya dito kay Sigioka na walang humpay na pagbitaw ng suntok hanggang sa mahinog itong si Sigioka. Maliit nga lang din po itong si Culaso mga tol, kaya malamang kayang pasukin ito ni Taduran. Ang iingatan lang ni Taduran, yung tulak ni Culaso. Mahilig po kasi mantulak itong si Culaso mga tol kapag dinidikitan siya. Ganyan na ganyan po kasi yung ginawa ni Culaso dito kay Jason Bison. Noong pinipressure siya ni Bison noong masaktan ito sa body shot, tinutulak niya ang Pinoy.